Welcome to Donmar TV News Channel. Organization ng mga writers sa loob ng school. Anong pangalan ng school na yun? Ayaw kong banggitin kasi baka tayo na naman ang sabi niya, niredtag na naman natin sila. Pero actually, sinasabi natin na mayroon nagagamit yung organization na yan. Sana maintindihan ng mga nakikinig natin na hindi red tagging yan eh. Kapag tayo naniwala dyan sa salitang red tagging na yan, alam nyo, talagang anong masasabi natin dyan? Kumbaga, kayo ay nakurap na rin yung isip ninyo ng Communist Party of the Philippines. Di ba? Kasi hindi dapat kayo naniniwala eh. Pag sinabi natin na mayroong nangyaring recruitment sa isang school, anong take mo doon na Bong? Ako militarya, no? Ako yung pulis. Sasabihin ko, dyan sa eskwelahan ni Bong David, mayroong nangyaring recruitment. Di ba, no? Ako bilang security sector at yan ang aking trabaho, mandate ko yan. Dapat ka bang magalit sa akin or dapat mong kausapin ako na, Sir, nabanggit mo na mayroong recruitment sa school namin. Pwede bang matulungan mo kami, sir? Pwede bang i-brief nyo kami kung ano yung sinasabi mong recruitment? Instead na ang sasabihin nila, niredtag si Bong David. Di ba, no? Once na sinabi mo yung niredtag mo si Bong David ng military at saka ng police, ibig sabihin niyan, yung system ng isip mo, parang computer, nakurap na rin ng language ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, Bong. Tama ba yung observation ko, Bong? Yes, tama pong punto yun. No? Yun nga yung pinunto ko nung isang araw, Colonel Jerry, sa ating pong programa, na dahil nga sinabi ng militar o ng pulis o ng ating gobyerno na sa iyong eskwelahan o sa iyong universidad, sa iyong bakuran, merong recruitment ng CPP-NPA. So dapat ka bang magalit doon sa taong binigyan ka ng idea, ng impormasyon na, oy, ikaw hindi mo alam, merong recruitment dyan. Dapat ang unang-una mong gawin dyan, imbestigahan mo kung kaya mong imbestigahan, or kung hindi man, humingi ka ng tulong para matulungan kang mapuksa agad yung anay na pumapasok sa iyong bahay, di ba? Ganun yan eh. Pag yung bahay may anay, tatawag ka ngayon na mag-i-spray para mawala yung anay, di ba? Galing ng logic mo, Bong. Tama, anay nga pala. Ang term natin dito sa komunista na ito, sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, anay, di ba? Sila yung anay na para napakinggan ko rin email kay Dr. Ben Caralde ng Bantay Bayan, anay na sumisira sa ating tahanan, sa ating bansa. So tama yung logic ni Bong. Kung sinabi natin na, itong bahay mo ay mayroong anay, di ba, no? Ba't ka naman magagalit na sinasabi mayroong anay? Di ba? Dapat noon ay, Sir, anong gagawin natin dito sa anay na ito? Dito turuan ka. Sino yung matuturo sa iyo? Di yung anay expert, anong tawag doon sa naggagamot ng mga anay, Emil? Pest control. Hindi. Mayroon niyang pangalan dito eh. Yung very popular yan dito sa Pilipinas eh. Nasa linya na natin, kasama natin si Eric Almendras. Eric, magandang araw sa iyo and welcome sa ating palatuntunan. Dahil sir, nailinaw natin na hindi totoo na mamamatay ang demokrasya at kalayaan ng mamamayan sa anti-terrorism law. Ang nagsasabi niyan, si Joe Maciso na kanya mga disipulo, ng kanya mga alipores na tagapagpasabog ng anay sa ating bayan. Ang ibig nating sabihin po, 152 lang naman na nag-rally sa kanila doon sa may tough area. Milyon-milyong Pilipino ang sumusuporta upang mapalakas ang rule of law, ang law enforcement at mapalakas ang ating anti-terrorism legal capability to address itong mga radical infiltration, recruitment sa underground, pagpapalaganap ng pagpatay, pagwasak at pagsira sa ating bayan. And because of that, Colonel Zamudio, sir, kasama po si Miss Jam Magno, sila Ma'am Gemma, si Miss Jam Magno ng TikTok World. She's smiling habang nakikinig sa atin, Sir Zamudio. Nandito siya. Nandito si Miss Jam. Colonel Zamudio. Jam, kamusta daw sabi ni Colonel Zamudio? I am good, sir. I'll see you soon. Yes, sir. Yes, sir. At kasama namin siya, sir, sa talakayang bayan na ito. And we're very happy, sir, that we are part of your program. Thank you, Jam. And thank you, Ma'am Jam. Sir, si Ma'am Gemma na yan, Super Children, kasama din. At ang pinag-usapan, sir, itong panawagan ng mga magulang na ma-prevent ng government ang recruitment sa schools, universities, tungkol sa underground recruitment. At the same time, sir,
itong pangwawasak ng CPP, NPA, NDF sa ating kabataan, sa ating sundalo, sa ating pulis, sa mga sibilyan na for the last 50 years, sir, ay mga mahigit kumulang 50 mil na po ang namatay na sibilyan ay 35,000, 15,000 soldiers and police. And yet, ang panawagan pa rin ng mga grupo na disipulo ni Joe Masison at ng CPP, huwag ipatupad at hindi pasa ang anti-terrorism law. So kitang-kita, Colonel Zamudio, sir, kung kaninong interes at kaninong layunin ang kanilang ipinangangalandakan ngayon sa mga kali at lansangan. So wag nating poprotektahan yung mga terorista kagaya ng New People's Army because once na tayo nakinig ka, Eric, sa mga sinisigaw na yung mga grupo na yan, ang poprotektahan natin ay yung mga teroristang miyembro ng New People's Army na nang-rape ng kanilang mga kasamahan. Tama. Namamatay tao. Durugas, nagnanakaw dun sa mga tao na nagtatrabaho ng maayos sa kukutungan, pati yung mga negosyante, nanutunog ng mga equipment. Ito yung tinatarget natin, hindi yung mga inosente na mga kabayan nating inosente para maprotektahan. Tama ba yung kay Eric? Very precise. Agree. Tama yung description mo, Colonel Zamudio, sir, at ng ating mga kasama sa APA Pilipinas. Hindi po target nito ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang mga balot vendors, ang mga nagtitinda sa palengke, ang mga ordinaryong nanay, ang ordinaryong kabataan at estudyante, ang ordinaryong mga profesional. Hindi po target ito ng anti-terrorism law. Ang target ng anti-terrorism law ay tatlo. Una, ang mga dinesignate na mga terrorist organization, international, sa Europa, sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa New Zealand, sa Singapore at iba pa, which is the CPP, NPA, NDF at kasabwat na son. Number two, dinesignate na rin sila ng Anti-Terrorism Council. So sila ang unang target at sila ang dapat matakot. At may dugtong ito, Colonel Zamudio, sir, natatakot din at nababahala. Sila Sarati, sila Casinio, sila Araulio, sila Renato Reyes, sila Sara Ilago, because they are also part of the entire operation spectrum and the entire cover-up and conspiracy of the CPP, NPA, NDF, where they recruit not only for the above ground, but also for the underground radical terroristic component of the NPA, which the CPP is the one leading and giving direction. Yun ang kinatatakot nila. And then, idadamay nilang mamamayang Pilipino, Colonel. Idadamay nila ang ordinaryong manggagawa at mga magsasaka at katutubo na ito daw ang tatamaan. My goodness. Kalokohan yun. That is a distorted at baluktot na pananaw, Colonel Zamudio. Tama yun. Anyway, bago ko ibigay kay Bong David at saka kay Emil Carion, may rejoinder din ako. Alam mo, ka Eric, simple lang ang sagot dyan. Ayaw na mahubaran yung kanilang mga masasamang ginagawa para sa ating bayan. Kasi alam naman natin, recruitment ng mga kabataan pupunta sa kabundukan, di ba? Yes. Yung baka dumating pa nga sa point, pati yung mga collection na galing sa mga kontraktor, galing sa mga telecommunication companies, Yes. galing doon sa mga piggery poultry, baka dumating sa point na ito ay natatakot sila na kapag ito ay napatupad nito ay baka makita na ito pala, nasa amin pala itong lahat ng pondo na ito. So, Tama. normal yan ka Eric. So, Yes. si Bong, ikaw naman Bong. Siguro magtatanong na lang ako kay Ka Eric. Ka Eric, unang-una, kamusta ka na ngayon? At ano-ano pa ang mga programang ginagawa nyo ngayon para mas mapaigting at mas lalo pang mapalawak ang kampanya ninyo laban sa terorismo, Ka Eric? Tama yan, Sir Bong David. Kami po ay nagpapatuloy sa pagsasagawa ng public awareness and information campaign. Katuwang po dyan, number 1, ang APA Pilipinas program. And then ang iba pang mga grupo na tumutulong, kagaya po ninyo, Sir Bong David, na ang tawag namin alternative internet, social media, and internet-based alternative media. Kung saan po mas maraming mga kababayan natin at mamamayang Pilipino abroad and dito sa bansang Pilipinas ang naaabot po ng ating pagpapaliwanag. Kasi po ang anumang mga kilusan at mga pang-uudyok at panlilinlang at paninira ng CPP, NPA, NDF sa ating mamamayan at sa ating pamahalaan, lahat po ito ay mapipigilan ultimately kapag mulat ang mamamayan through information campaign. Yun po ang kinababalahan namin ngayon sa sambayanan, Sir Bong. And number 2 po, nag-organize po kami nila Kashane, nila Kadada, at ng mga iba pang mga kadre, nila Kalolit, mga kasamahan ko sa sambayanan, nationwide, inorganisa po natin ang mga former rebels, mga former kadre
upang po ay magsama-sama at mag-big case para tumulong sa gobyerno sa pagpapaliwanag at umabot sa iba pang sektor ng ating lipunan, lalo na sa kabataan, na sila po ay hindi dapat maging mapabayaan na ma-recruit at malinlang ng CPP, NPA, NDA para magtuloy-tuloy na maging blood infusion sa recruitment sa hukbo or ng NPA. At panghuli po, Sir Bong, kami po ay tuloy-tuloy na nakikipag-ugnayan sa government agencies. Sa pamamagitan po nito, mabibigyan po ng kaalaman ng government agencies. It is very, very rich source of decision makers kapag mulat po ang ating mga agencies of government para po maging tama ang whole of nation at whole of government. We cannot do anything and everything for us kung kami lang. Kailangan po ang taong bayan at ang gobyerno sama-sama at doon kami tumutulong upang magabayan ng tamang advokasya, analysis at participation ng buong mamamayan kasama ng gobyerno, Sir Bong David, sir.